Ngayon, dahil kumbaga, nandyan na tayo, napag-usapan na natin si Boying Remulla na ombudsman mga kababayan. Eto naman yung sabi ni Boying Remulla, no? Ito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Hinggil sa posibleng dahilan kung bakit pinoprotektahan daw ng mag-asawang kontratista sina Curly Descaya at Sara Descaya si Senator Christopher Lawrence Bongo, no? Senator CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Kaugnay ito sa mga joint ventures ng mag-asawang Diskaya sa CLTG Builders na pag-aari ng pamilya ng Senado. Matatandaang inamin mismo ni Sara Diskaya na nagkaroon ng joint venture noong 2017 ang isa sa mga kumpanya nila sa St. Gerard Construction sa CLTG Builder ni Desiderio Go, ama ni Senator Bongo, at nabanggit pa nga ho dyan mga bossing. No? Nabanggit pa na yung lisensya daw po nung ama ni Bongo, Janelle Van der Herst, ay pang class B lang daw. Class B, parang ganun. Parang gawat China. Hindi, joke lang. Kumbaga, yan lang yung klase. So may mga ano yan, merong mga hangganan o ano tawag doon. Yung tipo bang classification bilang. O ito lang yung mga pwede at gawin yung mga proyekto, hanggang dito lang kayo. Hindi kayo pwede doon sa malalaki. So ngayon, kaya daw po nagka-joint yung dalawa na yan ay dahil AAA battery. Yung sa mga Diskaya, yun. Nakipag-joint para makakuha ng malalaking mga proyekto sa gobyerno. Yan daw ho yung sinasabi na dahilan. At syempre, siguro, ikaw bilang, di ba? Classification bilang yung iyong permit. Ngayon, nakaisa ka na, nakakuha ka ng malaking proyekto sa gobyerno, uulitin mo. Joint ulit tayo. Naku, baka nga lahat. No? Baka nga karamihan ng proyekto doon sa Davao, joint nitong sila Bongo o nung CLTG Builders ang mga Diskaya. Syempre, paano? Malalaking mga proyekto yon. Hindi naman uubra lang yung permit nila Bongo o nung sa tatay ni Bongo. Biruin niyo po, ilulusot pa ni Bongo. Hindi daw conflict of interest ang pinaka-problema ng bayan. Kumbaga, dapat daw nakapokus sa flood control. Yun daw po ang problema ng bayan. Doon sa mga ghost project, yun daw po ang problema ng bayan. Gustong ilabas yung kanyang sarili na ano tawag nito? Conflict of interest. Natapos naman. Okay naman. Di ba? Pero pag sinabi ng batas, yun ang batas. Yun ang dapat sundin. Ayaw nilang ituro. Ayaw nilang magsabi ng simpleng common sense na nakipagtrabaho sila sa kumpanyang yun. They won't even talk about it. Baka kaya nga ho, biglang ang sabi ng mga Diskaya, ayaw na po namin makipagtulungan sa ICI. No? Dahil si Bongo na ang pinag-uusapan. Probably, siya, si Bongo, ang nagbigay ng break sa kanila, sa mga Diskaya. Baka, dito tayo nag-umpisa kay Bongo Dati, wala naman tayo. Dati, maliliit lang na mga proyekto na nakukuha natin. With Senator Bongo, at least malalaki na. At may basbas pa agad. Syempre mga bossing, kapag ka nakita, kanino ba tong ano na to? Kanino tong kumpanya na ito na nagbibid ngayon? Sa ama ni Bongo yan. No? Sa kapatid ni Bongo yan. Yang sa mga Diskaya, joint ano sila dyan ng mga Diskaya at nung CLTG. Alam na. Mabasa lang yung pangalan na anak si Bongo nung may-ari ng CLTG Malamang mga bossing, kanila na talaga ibibigay yung proyekto na yun. No? Ngayon, dahil nga kampante na sila ang pwedeng manalo doon sa bid o sila ang pwedeng ang mananalo sa bidding, pwede nang overprice yung mga presyo niyan.
Example lang ho ha, hindi ko sinasabi mismo na ginagawa nila Bongo. Kumbaga, example lang. Dahil ikaw, alam mo na, tayo naman, alam na natin, panalo na tayo sa bidding na yan eh. Sa atin mapupunta yan eh. O sige, yung 100 pisong bakal, gawin mo ng 300 pesos yung bakal na yan. Eh kahit naman mataas yan, tayo naman din ang tatakbuhan yan. Kasi alam nila, sa tatay ni Senator Bongo yan. Ganun. Di ba? Kaya kasama pa din to, Bongo. Yung dinadrama niya na, tingnan niyo po ang pinakita ni Trillanes. No? Paulit-ulit na lang po. Issue na po niya sa akin to. Nung dating panahon. Tapos inulit lang po. Rehearse. Yung gano'n. Sabay babanatan kayo ni Bongo na ano, ako po ay ano lang, probinsyado lang. Simpleng probinsyano lang po ako. Hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Trabaho lang po ang gusto ko. Masipag po ako magtrabaho. With matching yung muka. Nakakaawa. Ganon yung style ni Bongo. Ganon yung itsura ni Bongo kapag ka nagtatalumpati. Pero mukhang eto ho, mga boss Chipamo, sir, mahihirapang ilusot ni Bongo ito. Ngayon ho, mga bossing, isa sa napansin natin, sabi ni Janelle Van der Hearst, Mark Ramos, do you believe CLTG is owned by the family, not Bongo himself? CLTG pa lang, Christopher Lawrence Tesoro Go. Di ba? Ako, naniniwala ko kay Bongo yan talaga eh. Pwede namang, eto CLTG Builders ang ilalagay natin ha. Tapos, sa iyo ko lang ipapangalan tay. Kasi senador ho ako. Pwedeng ganun ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kapal ng mukha niya si Bongo, paawa effect, parang butik. Tsaka hindi man niya lang iniba man lang yung pangalan, talagang CLTG. Talagang Christopher Lawrence Tesoro Go ang nakalagay. Sabi nga niya kung makakapamili lang ho ako ng kamag-anak, ay ginawa ko na. Sus! yung mga drama ni Bongo talagang pwedeng pang ABS-CBN, yung tipo bang drama-rama sa hapon. Salin pa lang ni Bongo, nagsinungaling na, sabi ni Maxep. Ngayon mga bossing, eto nga yung salin ang pag-uusapan natin. Magkano yung salin na ipinasa niya? Parang 40 plus, kung di ako nagkakamali, tama ba? Si dating Pangulong Duterte, mga boss Chipamo, sir, pajulit-julit yan. No? Paulit-ulit yan. Kapag kayong nandoon,